Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Makikita sa larawan na ito ang isang sundalo ng Philippine Navy na kung saan naputulan ito ng hinlalaki dahil sa nangyaring insidente na naman sa West Philippine Sea na kung saan nagpang-abot ang China Coast Guard at ang ilan nating mga tauhan. Nangyari ito habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission ng ating mga Navy sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ang may tuturing na pinakaunang banggaan ng Philippine Navy at ng China Coast Guard matapos ipatupad ng China noong nakaraang Sabado ang kanilang bagong patakaran na aarestuhin nila ang mga dayuhang barko na papasok umano sa katubigan na sakop daw ng kanilang teritoryo. Hindi gaanong nagbigay ng pahayag ang National Task Force for the West Philippine Sea at sinabi lamang nila na naunsyami o medyo naantala ang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan doon nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ito'y dahil sa agresibong aksyon ng China na kung saan binangga at hinatak nila ang sinasakyang inflatable boat na sinasakyan ng mga sundalo ng Pilipinas mula sa Philippine Navy. Kinundi na ng NSC ang naging aksyon na ito ng China subalit wala silang nabanggit na may nasugatang sundalo. Pero syempre, iba naman ang pahayag tungkol dito ng China. Ayon sa kanila, lumabag umano ang Pilipinas sa pangako nito at nagpadala ng resupply ship at inflatable boat sa Ayungin Shoal. Maling-mali umano ang ginagawa ng Pilipinas na naghahatid ng mga kung ano-ano sa BRP Sierra Madre dahil labag umano ito sa kasunduan na nangyari sa pagitan ng China at ng Pilipinas noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na nagkaroon ng isang tinatawag na gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Subalit ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea, walang kaukulang dokumento o kasulatan para sa sinasabing kasunduan. Sa pagsisimula pa lamang ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay meron ng status quo agreement sa West Philippine Sea sa pagitan ni Rodrigo Duterte at Pangulo ng China na si Xi Jinping. Ayon ito mismo kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang parehong panig, ang China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin kung ano yung naroon na walang dagdag, walang bawas. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila winatercanon kasi ang kasunduan ng status quo hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair ng Sierra Madre. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharang. Subalit dahil sa nakikitaan ng China, ngayon ang mga ating resupply boat na may kargang mga construction materials, hindi nila ito matanggap at sinasabing hindi marunong sumunod ang Pilipinas sa kanilang naging kasunduan. Kaya naman dahil dito, bilang ganti ng China, sa tuwing ang ating mga kasundaluhan ay magdadala ng supply sa ating mga tauhan na nagkukuta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ginagawa nilang lahat upang hindi lamang magtagumpay ang ating mga resupply team. Nariyan ang binobatay ng tubig, ginitgit ng malala at hinarang ng kanilang mga naglalakihang barko mula sa Chinese Coast Guard. Kaya sa tuwing tayo ay maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal ay dilubyo ang nararanasan ng ating mga tauhan. Bukod sa pagbibigay ng warning at pagharang, sumampa pa umano ang China Coast Guard sa bangka ng Philippine Navy at nag-inspeksyon sa loob mismo ng bangka. Ayon pa sa kanila ay legal at professional ang ginawa nilang ito. Subalit ayon sa mas malalim na pag-iimbestiga, lumalabas na bukod sa kinaladkad ng China ang inflatable boat ng Philippine Navy, binutas pa nila ito kahit na may sakay itong mga sundalo ng Philippine Navy. 7 sundalo din ng Philippine Navy ang nasugatan habang isa sa mga ito ay naputulan pa ng hinlalaki sa kamay. Binasag din ng mga tauhan ng China Coast Guard ang salaming bintana ng bangka ng sundalong Pinoy at sinira din nila ang engine ng bangka gamit ang isang maso.
Kinuha din ng mga Chinese sa mga baril at mga cellphones ng mga sundalong Navy. 4 din sa mga inflatable boat ng Pilipinas ang hinostage ng China na ibinalik din naman sa mga sundalong Pilipino matapos ang napakahabang negosasyon. Dahil sa tila agresibong aksyon na ito ng China laban sa Pilipinas, maraming mga bansa ang nagalit at kinundi na ang ginawang aksyon na ito ng China sa Pilipinas. Ayon sa maraming mga bansa, agresibo, mapanganib at irresponsable umano ang China sa kanilang ginawa. Armado ng itak, sibat, kutsilyo at iba pang mga patalimang China Coast Guard o CCG na umatake sa Philippine Navy personnel habang nagsasagawa ng rotation and resupply mission sa Yungin Shoal. Sinabi din ni Bronner na hindi basta-basta na lamang hinayaan ng Philippine Navy ang kanilang mga kagamitan pero may limitasyon din ng mga ito kung saan higit na marami ang kalaban na binangga pa ang kanilang rubber boats. This is piracy already, no? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, no? Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Tumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang rib natin, ang katapat niya, 8. We're going to continue to stand with our Philippine allies. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. The Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Nilinaw naman ng AFP chief na ang hangarin ng mga sundalo ay mag-supply lamang ng pagkain at iba pang pangailangan para sa tropa ng mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre at ayaw ng AFP ng gyera. Sinabi naman ni AFP Westcom Chief Rear Admiral Alfonso Torres, sumampa sa Philippine vessel ang mga Chinese, kinumpiska ang 7 mahabang armas na nakatago ng mga sundalo at maging ang kanilang mga personal na cellphone. Hindi pa nakontento at kinuha rin ang 2 rubber boats na hinila ng mga ito at winasak ang communication equipment, outboard motor, tsaka binuta sa mga rubber boats. Inihalin tulad ni Bronner sa mga pirata ang Chinese Coast Guard sa illegal na pagkuha at pagwasak sa kagamitan ng mga sundalong Pinoy. Ang mga nawasak na rubber boats ay nagawa namang ma-recover sa pagsaklolo ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Dahil dito'y kinundi na ng mga ambasador ng Amerika, United Kingdom at Canada ang aksyon ng China. Ayon sa kanila, humadlang ito sa freedom of navigation, labag sa international law at nagpalala ng tensyon sa rehiyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ng mga ambasador ng mga bansang Germany, France, Australia, Finland at Korea sa insidente. Kasama din nilang nanawagan ng mga bansang the Netherlands at New Zealand sa mas payapang solusyon sa sigalot sa pamamagitan ng pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pagkilala sa 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Direkta ding nagbigay ng suporta sa Pilipinas sa mga bansang Japan at European Union. Ayon sa mga eksperto, sa kasalukuyan ay dapat na palakasin ng Pilipinas ang kanilang alyansa sa iba't ibang mga bansa, bukod pa yan sa pagpalag sa pamamagitan ng legal at formal na mga hakbang.